Kahit mahirap ang babae, huwag pa ring ibenta ang kanyang katawan. Kahit mahirap ang lalaki, huwag pa ring gumawa ng krimen. Kung maaari kang manatili sa timog, huwag ka nang bumalik sa hilaga. Huwag kang bumili ng isang bahay na 120 metro kwadrado. Bumili ka ng 2 bahay na tig-60 metro kwadrado. Kapag magpapagas ka ng sasakyan, magpakarga ka lang ng 500 piso bawat beses. Balang araw maiintindihan mo kung bakit. Kapag magpapagupit ka ng buhok, huwag kang pumunta sa malalaking salon. Sa malalaking salon, kadalasan mga trainee lang ang gumugupit. Sa maliliit na salon, naroon ang tunay na bihasang barbero. Kapag may salusalo ang mga kamag-anak o kaibigan at hindi ka inimbitahan, magpanggap ka na lang na hindi mo alam at huwag ka nang magtanong. Sa bilog ng mga mayayaman, ang pinag-uusapan ay mga oportunidad. Sa bilog ng mga mahihirap, ang pinag-uusapan ay mga biro. Sa bilog ng mga babae, maraming chismis at intriga. Sa bilog ng mga lalaki, maraming kwento ng buhay. May ikukwento ako sa iyo. Kapag narinig mo ito ay maintindihan mo. May isang manggagawa na pumunta sa Maynila upang magtrabaho. Isang araw nanalo siya sa loto ng 10 milyong piso. Tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabi, "Nasa ospital ako ngayon at kailangan ko agad ng pera para sa gamutan." Pagkarinig nito ang asawa ay agad na nanghiram ng pera sa mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit nang marinig ng lahat ang balita, naging malamig ang kanilang trato at pinalayas pa siya. Habang nagdurusa at nawawala ng pag-asa ang asawa, ang lalaki ay biglang umuwi ng maayos at ligtas. Sinabi niya sa asawa, "Hindi talaga ako may sakit. Nanalo ako sa loto. Nakahiram ka ba ng pera?" Sumagot ang asawa, "Walang sino man ang pumayag na magpahiram." Sinabi ng lalaki, "Mabuti naman. Ngayon alam ko na kung sino pa ang may mukha na manghiram sa atin ng pera." Sa mga lugar na walang ilaw sa kalsada, sa gabi ay puno ng panganib. Tandaan mo ito, bago ka gumawa ng plano, pag-aralan mo muna ang tao. Matutong kumilala ng tao at unawain ang likas na ugali ng tao para manatili kang matatag at hindi matatalo. Isang araw tinanong ng isang anak na babae ang kanyang amang bilyonaryo. Sabi niya, "Ama, napakahusay ng asawa ko. Bakit hindi ninyo siya tinutulungan o itinataas ang posisyon niya?" Sumagot ang ama, "Dahil napakahusay niya kaya natatakot akong hindi mo siya makontrol. Tumitimbang ka ng 70 kilo at siya ay 60 kilo lamang. Bakit kanya piniling pakasalan?" Alam na alam ito ng ama sa kanyang puso, kaya hinayaan niya ang lalaki na mamuhay ng ordinaryo upang ang kanyang anak ay magkaroon ng tahimik at maayos na buhay. Hindi pa rin ito naintindihan ng anak. Ipinaliwanag ng ama, 30 taon na ang nakalipas na lasing ako sa aming baryo at sinabi ko sa lahat na kumita ako ng daan-daang libong piso sa pag-aalaga ng isda. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, ang aming fish pond ay nilagyan ng lason ng ibang tao. Halos lahat ng isda ay namatay. Pagkaraan ng 5 taon nagsimula akong muli mula sa wala. Nagpakasal ako sa iyong ina at ipinanganak ka. Bumili ako ng isang villa sa Makati na nagkakahalaga ng higit sa 30 milyong piso at binayaran ko ito ng buo. Ngunit hindi ko ito ipinost sa social media. Hindi ko rin sinabi kahit sa iyong lolo at lola. Kapag tinatanong ako ng mga kamag-anak kung kumusta na ang buhay ko nitong mga nakaraang taon, sumasagot ako na nagtatrabaho lang ako para sa iba. Mahigit 30,000 piso lang ang sahod ko bawat buwan at ang buong pamilya ay umuupa pa rin ng bahay. Pagkarinig nito ang mga kamag-anak ay tuwang-tuwa at nagtawanan. Doon lamang biglang naunawaan ng anak ang lahat. Kapag mayaman ka, maiinggit ang mga tao sa iyo. Kapag mahirap ka, mamaliitin ka ng mga tao. Sa harap ng mga kakilala, huwag mong ipakita ang iyong kayamanan upang maiwasan ang inggit at chismis. Sa harap ng mga hindi kakilala, huwag mong ipakita ang iyong kahirapan upang hindi ka maliitin. Tandaan mo ito, ang pagiging mayaman ay hindi lamang dahil sa sipag, kundi dahil marunong kang tumingin sa malayo at mag-isip ng malalim. Kailangan mong itaas ang ulo at tingnan ang direksyon ng daan, hindi lamang yumuko at magtrabaho ng walang tigil. Sa mundong ito, ang pinakamakapangyarihan ay hindi pera at hindi rin kapangyarihan, kundi ang paraan ng pag-iisip. Kung palagi mong nararamdaman na napakasimple mo, wala kang diskarte, at kapag may problema ay hindi mo alam kung paano ito haharapin, ng matalino ipinapayo ko sa iyo na kahit magpuyat ka ay basahin mo,
hanggang sa huli ang librong Estratehiya Tagumpay. Kapag natapos mong basahin ang librong ito, mapapawisan ka sa lamig. Mapagtatanto mo na dati ay umaasa ka lamang sa sigasig at sipag. Maraming beses na hindi ka naman talagang bobo, hindi mo lamang natutunan ang karunungan ng mga nauna sa iyo. Ang librong ito ay hindi lamang isang aklat ng estratehiya, ito ay isang buong sistema ng pag-iisip. Dito matututunan mo kung paano tingnan ang mga problema mula sa mas mataas na pananaw, kung paano basagin ang limitasyon ng iyong pag-iisip, kung paano makalabas sa mahihirap na sitwasyon. Itinuturo rin nito ang pag-iisip ng baligtad, kung paano makita ang pinakamabilis na landas at gamitin ang estratehiya upang makamit ang layunin. Ito ay isang aklat na puno ng mga aral sa pakikitungo sa tao at sa paggawa ng mga desisyon. Kung nais mong harapin ang mundo ng lipunan, ang Estratehiya Tagumpay ay isang aklat na dapat mong basahin upang mas maunawaan ang mga tao. Sa ngayon may 45% diskwento at may espesyal na regalo para sa unang 100 bibili. Pindutin na ang baton ng pagbili ngayon upang makuha ang alok.